Ah, dun, dun po kasi sa first press con ko, I don't know what to expect po talaga. And hindi ko po alam kung gaano ka-intense yung mga itatanong. Lalo na po kapag kino-compare po ako kay Joyce Jimenez. Kasi, Tsaka kay Andrea Brillantes. ayun po, kasi yung mga babae pong yun, sobrang gaganda po nila. And yung lalo na po kay Joyce Jimenez, kasi yun nga po sa acting, kino-compare po ako. And yun po, siguro dun po talaga ako natetense na mga questions. Ano ba yun? Nagkataon lang na lahat ng pelikula mo puro Joyce. remake tapos si Joyce ang Bida. bida. Hindi ko po siguro masasagot yan kasi si Boss Vic naman po ang pumipili ng casting. Pero super grateful ko po talaga na si Joyce Jimenez po talaga yung lagi kong nare-remake ng movie. Anong experience while doing Wara? Pinanood mo yung original? Yes po. Kamusta? Yung during shooting po, it was fun kahit super pagod na po lahat. And direct po kasi working with him, ginagawa niya po talagang fun yung mga kahit may hirap na scenes. Hindi niya po pinapakomplikado. Kasi ayun nga po, kahit madaling araw na po natatapos, kahit gabi na, pagod na po lahat, may energy pa din po siya. Talagang tumatawa lang po siya during mga intense na scene. And alam niya po yun. Doon sa trailer, ang laki na ng improvement ng acting mo. Thank Mula you dun sa po. una. Ayun naman po ang goal. Anong ginawa mo? Pinapanood ko lang po yung mga nauna ko pong movies and kumukuha din po ako ng mga reference sa execution ng character ni Joyce Jimenez po dun sa Warat. Okay, thank you. But kay Ethan na kasali ka na sa press con. Nakakatuwa syempre kasi the last time yung ginawa namin, remake din yun, di ba? Bali-ibang pusa. Siguro hindi lang ako nasama, pero ngayon nasama naman ako. Nakakatuwa. Kasi Sa school ko po, sa Mapua, sa may Intramuros, ang kinuha ko pong course is Electrical Engineering. Magsa-second year na po ako ngayon. nag-aaral ka pa rin. Nag-aaral pa rin po. At ikaw nagpapaaral sa sarili mo. Yes po, and tinutulungan din po ako ng manager ko. Okay. Thank you. Would be my second one. The first one was adaptation of Ekis. With the original was direct Eric Manos. So for me, it's a blessing because I love doing action, and I appreciate Viva's trust in me to let me have a take on this special, like cult classic movie like Ekis and now Warat. So it's a lot of fun for me because the concepts are very good. Gaano ka faithful to doon sa original, especially sa story, and did you have to update it? This one is definitely a lot more faithful than Eki's adaptation because it's basically the same film. Like I said, siguro yung pinagkaiba medyo mas Gen Z lang yung atake, especially because of my cast. They're Gen Z, but it's definitely a faithful adaptation of the original concept. Two more questions. Can you elaborate on that, Direk? Yung Gen Z yung atake. Siguro parang of course those two the cast from the original, they had a more mature approach because they were more mature as well when they made that film. So I just took what they already have, naturally what they have, and for me that's what makes it unique. Kasi di ba ang goal naman na parang when I create something, I like the idea of giving like respect to the original material, but I was given the shot to give my own take. So pati din dun sa cast, I don't want to go to Margaret, hey, you have to be like Joyce or you have to be like Jo Marie, right? So I want to avoid that. I want to be able to find our own voice in our own way and stick with that, and then parang let it roll, you know. I would say, siguro mas ginawa namin siyang fun.
Pero in our own way naman this time. Kasi syempre iba naman po yung mga uso dati, yung mga mannerisms, ganon. Ayun, parang actually ako, super natural ko siyang enact. Kasi Gen Z nga po ako. Ayun, feel ko makaka-relate yung mga other Gen Zs din. Sa generation namin. Sa akin naman po, iba po kasi yung uso dati sa ngayon. So iba po talaga yung atake ng mga Gen Z, like me and Margaret. So iba po yung hugot, iba yung iba yung pinagdadaanan namin. Like iba kasi yung pinagdadaanan before ng mga hindi Gen Z like us, you know. Yun lang. Yes, na panood namin. Actually, magkasama kami nung pinanood namin dalawa to. And then sobrang na-tense kami and na-pressure kasi grabe, nakakaiyak pala yung ending nun. Sobra. Di ba? Para sa akin siguro yung pinaka-ending yung doon talaga ako na-pressure ng sobra. Kasi grabe yung impact niya as ako, naging audience ako nung movie na yun. And yung pressure na na-feel ko was, paano ko ma-execute to na ganito din yung mapapa-feel ko sa sa audience. Hindi paano ko gagawin katulad ng ginawa nila. Yun po. Something to look for. Katapang naman po nung film. Matapang din po talaga yung mga love scenes dito. Tapos, Parang ko konti, oh. siguro yung more on the trailer lang naman. Mukha siyang Parang ingat na ingat kayo ipakita. Panoorin nila sa... Hindi, parang pag napanood niyo po, very Okay, matapang pa very rin siya. Viva Max talaga. Very VMX pa rin po. But this time, I believe, yung action saka yung drama, saka very gritty po yung atake. I think because of their performances, that makes it more dramatic and more gritty. I think it carries that energy like you could see on the trailer po. So dito po sa movie na ginawa namin ni Marga, I would say na mas wild yung mga love scenes namin Wow, kesa sa wild. Pusa. Sige, sige. Ayun. Follow ko yan. Hindi, totoo. Oo, Ayun, mas sige. medyo para sa akin din, mas medyo yung mga love scene namin dito. Kasi from galing iyak, tapos biglang, di ba? So, ayoko lang po ma-spoil, pero sobra. Parang yung pang-comfort niyo yung Ayun. love scene na yun. Oh. Ikaw, Kakaiba yung Marga. atake. Sa akin naman po, for sure talaga, mas wild ako dito. Hindi po kasi, sa Balahibong Pusa po, syempre may mga nung time na yun Kasi yun, di ba? Balahibong pusa. Balahibong Pusa. Tsaka nangangapa-ngapa pa lang din po talaga ako ng hanggang saan ba lang talaga yung kaya ko. Doon po sa Warat, parang nalaman ko na hanggang saan talaga. Hanggang saan? Hanggang saan nga? It's for you to find out. Okay. Na-expect ko na yung sagot na yan. Ano yung wild na yun? Ano yung wild? Wild sa imagination, wild sa whatever. Both of you, wild yung salitang wild. How wild were you? It's very unexpected po kasi na may mga moments na, ba't biglang ganun? Ba't Like, to? po, Hindi mo pa nagawa yun. hindi ko pa po talaga nagawa yun. Saan banda? Sobrang hirap po kasi biglang mag-transition ng emotions. And From feel ko- love to last, gano'n, from last to love. Wow! Sige. Ayun po, para sa akin, doon din po talaga ako mas nahirapan. Kasi, syempre, hindi mo naman po mapapa-feel sa audience na you're making love if walang Walang love. emotion. Ayun nga po, mahirap po talaga mag-transition ng emotions na kasi may anger, may fear, tapos yun, and biglang magiging intimate. Yun po. Multiverse ang emotion. Gaya ng sabi ni Margaret, ang hirap po talaga mag-switch ng emotions from love scene na tapos biglang ganyan. Tsaka yung challenging dito, yung mga position talaga. Anong position? Anong position na? Parang ganyan. Nagka-challenge na ba kayo? Yun lang naman. Pero, yeah.
Okay Ano naman. yun? Ano yun? Ang hirap ba? Baka ma-spoil ko yung mga ano eh. Di ba tatanong ko naman ang position? Nakabuka ka ba? Nakatayo? Or what? mga Nakatayo ka? ganun. Gano'n. Experience nyo lahat yan dito. Na hindi nyo na-experience sa nakaraan yung Opo. DMX movie. Oo, kasi iba talaga Matawa yung... si Margaret. Iba kasi talaga yung atake ni Margaret dito. Iba rin yung atake ni Rex. Like, yung character ko si Rex. Iba talaga yung atake namin. Like, sa before na ginawa natin na balihibong pusa. Iba talaga. Pareho ni Joyce Jimenez. Opo.